we would like to recognize the presence of the following guests. From the Department of Justice, we have Attorney Olivia Lazaro Torrevillas. Morning, ma'am. From the Philippine National Police, we have Police Lieutenant General Rodel Sermonia. Morning, sir. We have Police Brigadier General Lex Efraim Gurat. Morning, sir. We have Police Brigadier General Lope M. Marias Lim. Yes, sir. We have Police Colonel Santos B. Sumingwa Jr., the Chief of the DIDM, and at the same time, the OIC of Nabotas. Good morning, sir. We have Police Captain Juanito Arabejo Jr. Morning, sir. We have PCMS or Police Chief Master Sergeant Aurelio Galvez. Morning, sir. We have PSSG Samil Yanderal. We have Police Major Sunny Boy Tepase. Morning, sir. We have Police Captain Mark Joseph Carpio. Morning, Comsec, sir. for a while, I would like to acknowledge the presence of Senator Rapi Tulfo. Thank you, Mr. Chair. Thank you for joining us, Your Honor. Thank you, sir. Continue. We have PSSG John Beer Tagakay. Yes, sir. Thank you, sir. We have Police Colonel Job Russell Balakit. Morning, sir. We have Police, yung CPL is Corporal, PCPL Edmark Jake Blanco. We have Patrolman Benedict Mangada. Morning. We have Police Captain Luisito de la Cruz. Morning, sir. We have PMES Roberto Balais. Morning, sir. We have PSSG Nico Pines Esquilon. Morning, sir. We have PCPL Aldin Pascual. Morning, sir. We have PSSG Jerry Maliban. Morning, sir. We have PSSG Antonio Bugayong Jr. Morning, sir. From the National Police Commission, Attorney Alberto Bernardo is represented by Commissioner Edilberto D.C. Leonardo. Morning, sir. Commissioner Ricardo Bernabe III. Morning, sir. From the Commission on Human Rights, Attorney Palpalatok is represented by Attorney Jasmine Navarro Regino. Morning, ma'am. Attorney Romel Tinga. Morning, sir. We have also invited, sir, the data custodian of the body-worn camera who is now with us, Police Corporal Joey Balubar, data encoder body-worn camera from Nabotas. Yes, sir. Also, the director of the National Police Training Institute, Police Major General Richie Menardo Posadas. Good morning, sir. We also have invited the following witnesses, sir. Mr. Sunny Boy Agustillo, who will be online later, sir, as well as with the uncle of the late Gem Boy, Mr. Nicanor Guillermo. That's all, sir. And a manifestation, sir, we have also received from the Secretariat a letter from the DC3 of the police that he has a court hearing today, sir. Yung inabot ko po sa inyo kanina, sir. Thank you, sir. Yeah, pero meron namang representative. Di ba? Yung deputy. Sino ba deputy Dio? Executive officer. Okay, thank you. Thank you, Comsec. Kahapon, imbis na malilift ang prevailing contempt order na ipinataw ng ating committee, ay nadagdagan pa ito. Ngayong pangatlong araw ng ating pagdinig, naway maliwanagan na ang mga sangkot sa malagim na insidenteng ito at piliin na magsabi ng katotohanan. Huwag natin dagdagan pa ang rason ng publiko para magduda sa mga pulis ng Nabotas. Ipakita sana ninyo na handa niyong harapin
at tanggapin ang anumang maaring kahinatnan ng inyong mga nagawa na sa kanilang paniwala ay bahagi ng pagtupad sa kanilang sinumpaang tungkulin. Dalangin ko na patuloy na magtiwala ang taong bayan sa ating kapulisan. Nakalulungkot ang trahedyang ito sa Navotas sa inilabas pa naman na Okta Research tugon sa masa, 76% ang trust rating ng Philippine National Police, napakataas. Pangatlo sa lahat ng ahensya ng gobyerno na may pinakamataas na performance at trust rating. Despite sa mga pangyayari, nagtitiwala pa rin ang publiko sa atin, sa ating kapulisan. Number 3 kayo sa lahat ng ahensya ng gobyerno na may pinakamataas na trust at performance rating. Kaya huwag sana natin sayangin ang tiwala ng taong bayan. Mas ipakita ninyo na kayo ay handa lagi to serve and protect the Filipinos. Sa ating pagdinig ngayong araw na ito, umaasa ko na lalabas at mailalantad ang katotohanan kung bakit at paano ang isang hot pursuit operation ay nagdulot ng pagkasawi ng isang inosenteng minor de edad na si Jimboy Baltasar. Naway makatulong ang kumiting ito sa pagbibigay linaw at kontribusyon sa pagkakalutas ng insidenteng ito. Muli, ako ay taos puso nakikiramay sa pamilya ni Jimboy Baltasar. Makakaasa kayo na ibibigay ng Senado ang lahat ng tulong na aming makakaya upang mabigyan natin ng hustisya ang pagkasawi ni Jimboy. Senator Tolpo, do you have opening statement? Yes, Mr. Chair. Yes, well. Salamat po, Mr. Chair, Senator Bato de la Rosa. Sa loob ng 2 dekada mahigit, halos araw-araw po sa programa ko Wanted sa radyo, Monday to Friday, nakakatanggap po ako ng reklamo tungkol sa mga pulis na abusado. Let me remind you, lahat kayo mga pulis dito, kayo po sa ating lipunan ang may isa sa pinaka-mahalaga at sensitibong responsibilidad na ginagampanan to serve and protect. Umaasa po kami sa inyong proteksyon laban sa mga masasamang loob. Ang siste, the truth is, masakit na katotohanan, sa halip na kayo po ang magpoprotekta sa amin, I'm just talking about dun sa mga abusado, kayo po ang nananakit sa amin. How can we trust you when in fact, supposed to be kayo po ang nagbabantay, kayo pong sumasalakay, at nilalabag niyo po ang aming mga karapatang pantao. Karamihan po na inyo pong inaapi, nilapastangan, sa akin pong karanasan, base po sa data na meron po ako sa Wanted sa radyo, ay yung mga maliliit at walang kalaban-laban. Almost 99% sa mga naabuso ng ating kapulisan na abusado ay yung mga maliliit. Walang pinag-aralan. Pinaplantahan ng ebidensya. Pinagkitripan. Pinakukulong ng walang kasalanan. At sinasampahan ng kasong direct assault to person in authority. And I just want to give an example kung gaano ka baluktot ang pag-iisip ng marami sa mga pulis nating abusado. I still remember many years ago, isang taxi driver lumapit sa akin na siya ay kinasuhan ng direct assault ng 5 pulis na may bitbit na Armalite. How can that happen? At payat to, I'm sorry kung nakikinig yung taxi driver ngayon. Payat siya, maliit, at yung pulis, ang lalaki ng katawan at naka-Armalite, and they were accosting this taxi driver na pinagbibintangan nila na nanloko ng isang pasahero. Of course, pumalag yung taxi driver dahil hindi naman totoo. At nakasibilyang kaya sinita niya kung sino sila. Aba, nagalit yung mga pulis dahil ba't pumapalag, hinulong, direct assault. Maraming ganun mga insidente na yung bang mga hindi ka panipaniwala, imposible.
Pero nagagawang paraan ng mga pulis para mamayagpag ang kanilang pagiging abusado. Marami sa mga pulis natin, especially mga bagong graduate, ay pumasok sa PNP dahil sa tsapa. And of course, mas marami ang mga bababait, matitino. Dahil sa tsapa. Dahil may sa katuparan na yung kanilang pagiging bully, kumbaga magiging legit na ang pagiging bully nila because they have the tsapa. To prove to the world that they are somebody to reckon with, that they need respect. Respect mula doon sa maliit na kababayan natin na kayang-kaya nilang sipain. Now, let me tell you all this. Listening right now. Ang Senado ang magiging karma ninyo. Kung gaano kayo kaabusado doon sa labas at nagiging mga pilosopo at kaya nyo pakulungin o ipakulong ang mga walang kalaban-laban na maliliit na mamamayan, dito matitikman nyo ang makulong. Pero kayo makukulong dito sa baba dahil kayo nagsisinungaling. Hindi kami papayag. Ang Senado, nagagawin nyo kaming katatawanan tulad ng ginawa itong si Captain Juanito Arabejo na pinagmamasdan ko kahapon pa habang tayo ay nagipag-usap sa mga resource persons dito. Lahat ng mga pulis ay nakayuko. Ngising aso itong si Arabejo. At nakuha pang magsinungaling at gagawin kaming parang tanga. Hindi niyo po kami pwedeng gawing tanga rito at hindi kami papayag, especially si Chairman Bato de la Rosa, Senator Bato de la Rosa, na dati niyong hepe sa PNP. At hindi siya papayag, and of course, hindi rin kami papayag. So yung mga ginagawa niyong kabalastugan sa labas at pang-api sa maliit nating kababayan, hindi na po obra rito. At hindi niyo po pwede kami paikutin dahil meron po kaming dating Chief PNP na si Senator Bato de la Rosa and nandito po ako na alam ko po mga karatas ninyo just like the back of my hand. And lastly, kanina naman sa tanggapan ko si Lieutenant General Rodel Sermonia, like I said, who's been my friend for a long, long time, and he's been a very effective PNP officer na maraming beses na akong lumapit sa kanya para mag-refer ng mga kaso tungkol sa mga abusadong pulis at agad niyang natutugunan. At mabilis po ang naging aksyon niya, Mr. Chair. And that's why he has this radio program from another TV station na effective naman at naging sumbungan laban sa mga abusadong pulis. And I commend you for that, yung sermonya. At sabi ko sa kanya kanina, Mr. Chair, anong problema, anong nangyari? Ba't nagkakaganito ang ating kapulisan? Sabi niya, hindi naman daw nagkulang ang PNP sa paglalagay ng mga patakaran, procedure na dapat sundin ng mga pulis for them to equip them to become a better policeman. Ang problema is sa implementasyon. Totoo yan. May mga police operational procedure. Pero hindi sinusunod. Bakit? Bakit? It becomes the culture, the norm, or the leadership? Colonel Alan Umipig, sa totoo lang, hindi ako nagagalit sa'yo. In fact, deep in my heart, I sympathize with you. Dahil hindi ka abusadong pulis. Ang kasalanan mo lang dito ay hindi ka naging matigas. Medyo naging malambot ka at mabait ka. Hindi ka abusado. You did your best, sabi pa nga ng isang kanta, but your best wasn't good enough. Pinagsabihan mo sila na i-paraffin test yung mga suspect na mga pulis mo. Pero hindi ka sinunod. Bakit? Kasi nakita nila na malambot ka. Bakit? Kasi hindi ka makulit. A good leader dapat is makulit.
Mayat maya, para pintes yan. Pag sinabi na hindi pwede, para pintes yan. Otherwise, sasampahan kita ng kaso. O parang pintes yan, nag-yes sir, and then kinabukasan, para pintes na ba? Or after a few hours, pintes na ba? Mayat maya, pinapollow up mo. Wala talaga siyang kasalanan. Kung tutusin bilang, ang kasalanan niya dito, yung bang sa ngalan ng command responsibility, doon siya nakahon. Pero sa pagiging abusado at barumbado, hindi siya kasama, Mr. Chair. So maybe, yung mga katulad mo, kailangan lang siguro ng isa lang sa leadership training kung paano ka maging matigas. Pero hindi ka abusado. Malambot ka lang. Pero okay lang yan, at least. Kaysa naman tawagin ka abusado, barumbado, siraulo, which you are not. Okay. So, sa hearing na ito, marami akong katanungan. Pero for now, ipapaubaya ko muli sa aming chairman, si Senator Bato de Rosa, to proceed. So, Thank you, Your Honor, Senator Tulfo, for that reminder. Yung iba, siguro na nagre-react doon sa mga sinasabi ni Senator Tulfo, but for all you know, wala naman siyang talagang ibang mithiin dito, kundi mapaganda yung ating Philippine National Police. For all you know, anak yan ng PC. Philippine Constabulary Officer yung kanyang tatay. Kaya mahal, malapit sa puso niya yung uniform service. Kaya ganun na rin ang galit niya kasi yung tatay niya noon, kilala talaga yun na napakagaling na opisyal, napaka-snappy at napaka-stricto sa pagdala ng tao. Kaya yan yung kinagisnan niya na disiplina ng meaning uniform. Kaya ganun na lang siya mag-react kapag mayroong pulis na nag-abuso. Going back to comment niya kay Colonel Umipig, I agree with Senator Tulfo, Colonel Umipig, pero yung nga lang, ulitin ko na naman, kulang sa asim. Asiman mo pa yung liderato mo. Yung, di ba sabi ko palagi, Umipig, yan, narinig mong chief investigator mo, nilalaro ka lang, may instruction ka, ayaw sundin instruction mo kasi sinusunod niya yung kanyang judgment call. Ano bang judgment call doon sa instruction? Very, very clear yung instruction mo. Nakakahon ang instruction. You do this. You do that. Ngayon, mag-exercise pa siya ng judgment call. Ganun na palang police natin ngayon. Hindi na sumusunod sa chain of command. So mayroong breakdown of discipline. Kung ako ang hepe, nalaman kong hindi sinusunod yung instruction ko, itong investigador na ito, nandoon na ito sa ERMM ngayon. Nandoon na ito, pinapatapon ko na ito sa Basilan, Tawi-Tawi o sa Maguindanao. Well, there's no place in this organization of people like that na hindi marunong sumunod ng instruction. Kaya we are a uniform organization because we are structured. We follow the chain of command. And you are on top of the chain of command as far as Nabutas City Police Station is concerned. And all others must follow. Whether your decision is correct or not. Follow orders. Ask questions later. Rabio? Baka nakalimutan mo, naka-uniforme ka, hindi porke investigador ka, hindi porke chief investigator ka na istasyon. Minamaliit mo lang yung hipi mo na hindi ka sumusunod porque ikaw ang may hawak ng investigasyon. Maramdaman mo rin yan kapag ikaw naging hipi at hindi ka sinusunod ng chief investigator mo sa sinabihan ka, binigyan ka ng instruction, magagalit ka rin. Tandaan nyo yan. Darating rin kayo sa punto na yan. Yung frustration na maramdaman nyo, ganun din ang maramdaman nyo. Kaya, nandito na yung hinahanap ko, si Major General Richie Medardo Posadas, the Director of National Police Training Institute. Bigyan kita, alam mo naman yung history niyan, di ba? NPTI before was under PPEC, Philippine Public Safety College. Nung ako nag-chief PNP, matagal ko na nakikita, noon pa, maaga pa tayo servisyo nakikita ko, hindi gaanong madiin yung training na binibigay ng PPEC sa basic recruit course natin. May nakikita kong mga recruit na natutulog lang sa ilalim ng
ilalim ng puno ng kahoy. Pagkatapos magpito na whistle, formation. O, kain na, lunch na. Pagkatapos ng lunch, balik na naman sa ilalim ng under the mango tree, magpapahinga, matutulog. Kaya nakikita ko kailangan talagang diinan ang training ng basic. Kaya, tinanong ko ang PPC, bakit ganun? Sabi nila, sir, kulang kami sa isang klase ng training, isang training class ng PSBRC. Isang class ay, halimbawa, 300 sila. Ang magbabantay sa kanila, isa o dalawang PNCO lang ang nagbabantay, yung mga tactical PNCO. So how can you train effectively kung ganun ang ratio? 1:300. Ano ko, bakit short kayo ng tao? Eh sir, wala kaming organic, hindi kami nakapag-recruit ng tao. Nagdedepende lang kami kung ilan yung ipapahiram ng PNP sa amin. Naglo-loan lang kami ng tao ng PNP para mag-train sa tao ng PNP. So sabi ko, there is a disconnect. Yung tao ng PNP, tinitrain ng ibang entity na hindi naman sila PNP. Dapat kung sinong nangangailangan, sila magpo-produce ng tao na gagamitin nila. Kasi alam nila kung anong kailangan nila sa field. Di ba? Eh, anong alam nitong PPEC? Kung mga civilian na instructors yan, paano nila i-train yung tao nila na maging pulis? So, kailangan nila ng pulis. Wala man silang pulis. Manghiram sa PNP. Ang PNP naman, sabihin ng PNP, bakit kami pahiram sa inyo na outside PNP organization man kayo? Kailangan namin tao sa field. Kailangan namin tao i-deploy. Kaya, last priority kayo bigyan. Kaya it came to a point na when I was the chief PNP, I fought for the bringing back of PNPA and PNTI back to the fold of the PNP para sila mag-control. And true enough, tinulungan tayo ng mga senador, Senator Lacson, lahat na senador dito nung ako yung chief PNP, binilisan nila yung pag-amid ng batas. So, nabalik ngayon sa atin, sa PNP, yung PNP at PNTI. Ngayon ang naibalik, I was expecting na high caliber na yung mga magiging produkto natin dahil andyan na kayo eh. Yung mga magagaling na mga PNPA graduates, ayaw magpa-assign sa PNPA dahil mabitin sila sa ayaw magpa-assign sa PNTI or sa PNP dahil mabitin sila sa pagpupwisto dahil outside the organization eh. Ngayon na nasa loob na ng PNP ang PNP at PNTI, sigurado ako marami na tayong makuha dyan magagaling na opisyal, mga graduate ng PNP na matitino na magaling magturo, makukuha na natin. So ngayon, I was wondering, bakit may ganito pa rin tayong mga pulis na ang bilis bumunot ng baril, ang bilis pumutok ng baril. Tila yata yung police operational procedure natin ay hindi naituro ng husto doon sa ating training sa PNTI. Now, tanungin kita, ilang oras ba dedicated mo para dito sa police operational procedure, particularly on the force continuum, yung use of force policy, ilang oras ba bago sila makagraduate? Pero ilang months ba ang PSBRC? Ilang months? Good morning, Mr. Chair, Your Honor, sir. May I request that my oath be taken, sir. Take out ka muna. Pasensya na. Thank you, Lahat sir. ng wala, hindi pa naka-out na baguhan ngayon, mag-please, Yes, thank sabay you. na kayo, tumayo. May we request all the guests, including those who are seated at the back, to please stand up and raise your hand and take oath para ma-facilitate na lang po yung procedure. Please raise your right hand. Do you promise to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this hearing and investigation? Thank you very much. Please take your seats. Ilang months ba ang PSBRC training? Yes, sir. Good morning, Mr. Chair, Your Honor, sir. For the public safety basic recruit course, we are allocating 6 months or 960 hours for the basic recruit course, sir. 900? 960 hours or equivalent to 6 months, Your 6 months? Yes, sir. Oh, sa 6 months na yan, ilang araw ang ginugol ninyo sa program of instruction ninyo na dedicated doon sa police operational procedure?
Yes, sir, Mr. Chair. Under the law enforcement operations, which has 213, Your Honor, hours of instruction, 87 hours of which are for lecture. And aside from the 87 hours of lecture, we have 94 hours of practical exercises, Your Honor, and 32 hours of critic. And the police operational procedure, basing from our program of instruction for the PASBRC, Your Honor, it has a total of 52 hours of instruction, sir, broken down as follows. The PSBRC, we have 52 hours lecture and 80 hours, 80 hours case. I-convert mo into days. Days na lang para hindi masyadong, ilang araw yan, nakadidikit. Anyway, sige, wag na. Kasi, hindi naman 24 hours, no? 8 Yes, sir. hours lang naman yung training hours natin. 8 Yes, sir. hours daily. Yes, Your Honor. So, sige, stick with the number of hours. For the police operational procedures, Your Honor, under sub-module 4, we have a total of 52 hours of instruction, sir. These 52 hours, sir. 52 hours. 52 hours, sir. Sinong nagtuturo? We have the subject matter experts as well as in-house guest instructors, sir, who have Particularly sa force continuum, yung use of force. Sinong instructor niyo doon? we have subject matter experts from the Philippine National Police, sir, and Philippine National Police. Yes, sir. Police talaga. police po. Yes, sir. Sige. And we are also inviting subject matter experts and requesting from the police regional offices yung mga experts po, sir. And for a classic example, Your Honor, if I may be allowed to state, just last week when I visited the Regional Training Center in Calabarzon, it was then the former General and Napolcom Commissioner, Serapio, who was also teaching our students at RTC Calabarzon, Your Honor. Yun, magaling yun. Napakagaling yun. Sana merong pagsusunod na subject matter expert na with the caliber of General Serapio. Napakagaling yung magturo. Pero balikan kita, ha? Ito bang, itong mga sangkot na ito, itong 6 na pumutok, ito ba'y produkto na nung nailipat na yung PNTI sa PNP o hindi pa? Laruin nga natin. Balubar, anong year ka nag-PSBRC? 2014 po, Your Honor. 2014? Yes po, Your Honor. Ha? Yes po, Your Honor. 2014? Tapos PO2 ka pa rin? Ano yun? Anong rango mo? Corporal po, Your Honor. Corporal. Bakit hindi ka na-promote? 2014. Ilang years ka na servisyo? 9 years po, Your Honor. O 9 years, corporal ka pa rin. Dapat sarento ka na siguro ngayon. But anyway, sige lang. 2014 ka. Yes po, Your Honor. Oh, hindi ka pa sakop. Hindi pa naibalik yung PNTI sa PNP. Pascual, 2015, Your Honor. 2015, hindi pa rin. Kailan naibalik ang PNP at PNTI sa atin? Year Sa PNP? 2019, Your Honor. 2019. Yes, sir. Tagakay, anong year ka? 2010, Your Honor. Ha? 2010 po. 2010. Hindi pa. Ikaw, Balais, 1999, Your Honor. 1999. Wala pa. Iskilon, 2008, Your Honor. 2008. 8. Wala pa. Blanco, 2017, Your Honor. 17. Yes po. 2019, no? Naibalik. Wala pa. Magada, 2014, Your Honor. 2014. Wala pa. Bugayong, 2011 po, Your Honor. 2011. Wala pa. Maliban, Good morning po, Your Honor. 2008 po, Your Honor. 2008. Opo, Your Honor. Wala pa. 2008. Si Captain Carpio, Sir, 2009 po. 2009. PSBRC mo. Yes, sir. Kailan ka naging opisyal? 2019 po. 2019. Yes, sir. Anong training mo na in-undergo bago ka naging opisyal? Aside from PSBRC.
Meron ba yung PIS OCC? Well, after po ng PSBRC, sir, yun na po, sir, yung Officer's Basic Course, sir. OBC na po. OBC? Yes, sir. Anong year ka nag-OBC? 2019 din po, sir. 2019. So, pasok na yan. Anong month ng 2019? August po, sir. August. And I'm not sure kung anong month yun na ibalik ang control ng PNP at PNTI sa PNP. De La Cruz, Good morning, Your Honor. 1996 po, Your Honor. yung PSBRC mo. Opo, Your Honor. Tapos yung OCC mo. 2018 po. 2000? 18 po. OCC po. 2018. Okay, so lumalabas dito ngayon na itong mga nag-violate, hindi ko naman sila lahat sinasabi nag-violate. Yung mga nagpaputok, yung gumamit ng baril, yung gumamit ng baril doon sa, in this particular case na kinamatay ni Jimboy ay hindi pa produkto nung naibalik ang PNP at PNTI sa PNP. So, medyo hindi pa kita mabiblame dito ngayon. But ako, gusto ko talagang emphasize sa'yo na kung tingin mo, kulang yung oras na yan, dagdagan mo pa, itutok mo dyan. At saka, bigyan mo ng focus. Bigyan nyo ng focus. Ikaw man talaga ang director niyan. So you have to revise the POI, dagdagan mo ng oras at yung tutok na talagang use of force sa continuum ay masusunod properly. Mr. Chair, Yes, go ahead, Senator Tulfo. tatanungin ko lang si General Posadas. General, halimbawa nag-undergo ng training yan sa PPSC, yung mga recruit, dumaan sila sa malalimang training, extensive if you will. Pero meron pa ring paglabas, naging abusado. What went wrong? Ano po sa palagay ninyo? Bakit? Sa kabila na hindi naman kayo nagkulang halimbawa sa training, from screening, training, seminar, etc. And yet paglabas, loko-loko pa rin yung pulis. Sino dapat ang sisihin po dito? Thank you, Mr. Chair. I couldn't agree more with Senator Tulfo, sir. Especially when we have ito po yung mga civilian that became, they were metamorphosized from civilian to a police, sir. And at the National Police Training Institute, Your Honor, sir, we are not only training and educating police, itong mga civil na po para maging police. We also conducted, sir. General Posadas, I would like to acknowledge the presence of Senator Rizal Tiberos. Thank you for coming over. Thank you. Please continue. Thank you, Mr. Chair, Your Honor. I have also an office division here at the National Police Training Institute, which I research and program development division, as well as I have also a division, career courses management division, sir. We conducted a research, Your Honor, and we titled it Navigating Police Misbehavior, Understanding Factors Beyond Training. And it came to us, we had a research in coordination with other, Ano po naging result ng research po? may mga lumalabas pong factors, Your Honor, ano po yun sa background investigation, ano po ba yung buhay niya before he entered the Philippine National Police by way of the Regional Training Center or the Public Safety. So in that case, may problema tayo sa screening or investigation. Your Honor, that is one of the factors. Okay. That So came out pala from kasi the study. natin, dito nakikita natin pagkukulang. Sorry, every now and then I will interrupt you. So Yes, sir. dito nakikita natin na mahina yung screening process ninyo, mahina yung ginagawa yung background investigation. As a matter of fact, sa US, halimbawa, tulad ng bago kang pumasok, maging pulis sa San Francisco PD, nilalay detector test ka pa, malaliman na background investigation. Now in this case, hindi ata nagagawa rito. So nag-back down doon sa screening. Base po sa research na ginawa nyo, right? Continue po, sir. Although, sir, I cannot categorically state na doon sa background investigation because
as a Director of National Police Training Institute, we are just recipients. Kung ano po yung, we always assume na lahat ng mga civilians who wants to be members of the Philippine National Police, when they are turned over to our... Okay. Yun, doon nagkakaproblema, General Posadas, sir, is you assume. Doon yung may kasabihan nga sa kalye, inakala, marami namamatay sa akala, maling akala. So, do not assume, once na pinorward sa yung isang recruit, marami dapat prosesong dinadaanan para ma-screen, masara kung talagang karapat-dapat siya maging pulis. Nandiyan na po yung background investigation, neuropsychiatric exam, nandiyan na po yung ilalay detector test siya para malaman kung ano talaga ang kanyang pagkatao, kung ano talaga motibo niya, bakit niya gusto maging pulis. Lalabas din po doon kung tutuusin. So doon po sa departamentong yan, nagkulang po ata kayo. Base po sa inyong research. Yes, sir. Siguro po palakasin niyo yan. Yung sa screening, hindi po lahat ng papasok sa inyo at gusto maging pulis, base sa kanilang sumiti, agad-agad pinapaniwalaan nyo. Doon pala sana po, sir, sa recruitment, sa screening, paigtingin nyo po na mabuti para masara po yung mga hindi karapat-dapat. Pangalawa, sir, ano po yung ulit? Base sa inyong research, ano pa yung pagkukulang? If I may be allowed, Your Honor, sirs, I mentioned that we just received yung mga magpapasok po sa NPTI, mga police, sir, para maging police. Yes, sir. Sir, with us is the Director of the Recruitment Service, Police Colonel Nora Camarao, to explain the details to the body, the recruitment process or the different stages. But I do agree that kulang namin dito ay yung lie detector test. Tama po yun. That will be considered also to be part of the process that we are going to do in the future. Pwede po natin pagsalitain si Colonel Camarao, sir. Anong position mo, Nora, ngayon? Your Honor, I'm the Director of the PNP Recruitment and Selection Service. Director of the PNP Recruitment. And Selection Service. So, under the supervision kayo ng DPRM. DPRM, Your Honor. So, considered kayo ngayon as separate unit na? Yes, sir. NSU? Sure. NASO? NASU. NASO ka na. So, lahat ng recruitment dadaan sa'yo? Yes, Your Honor. Hindi na regionalized ang recruitment? Regionalized, but we have the RRSU, the Regional Recruitment and Selection Unit. Under sa'yo? Under sa akin, sir, Your Honor. Hindi siya under sa RT? Hindi po siya under ng RD. Independent Di ba na? po siya. Yes, Your Honor. So, that is quite an improvement. Yes, Your That's Honor. quite an improvement. Ha? The PRSS, Your Honor, was only activated in May 2020. 2022. During pandemic. What led you to do that? What led to that creation of your unit? Your Honor, because of the DPRM, the intention, Your Honor, is to get rid of the palakasan. Get rid of those corruption in recruitment. Very good. Very good. Kasi yung local na RD doon, mapipressure ito pagtawagan ni Mayor o ni Gobernador. Bata ko ito. Itanggapin na ninyo. So ikaw na taga-Krame, wala kang pressure na matanggap dahil hindi ka naman inappoint ni Gobernador, di ba? Hindi ka naman inappoint ni Mayor. Saka wala pong nagte-text sa akin, Your Honor. Walang nagtitext. Adi, I'm talking about the regional chief mo. Yes, Your The Honor. regional chief mo is Monitored ko po, Your Honor. monitored mo. Yes, Your Ay, maganda. I'm not informed of that development. So, thank you for that. Thank you for that effort. Sinong, kaninong panahon to? Sinong chief PNP nito? Sir Gamboa, Your Honor. Ang galing talaga ni Archie, no? And he Magaling chose me mag-isip to yun, si Archie. lead. He Galing. chose me to lead po, Your Honor. Ang ganda. I appreciate that. Ako, nakalimutan, hindi ko masyado natutukan yan, yung portion na yan. Nung kapanahon natin, dahil busy tayo sa war on drugs, eh. So, but anyway. Disciplinary, Your Honor. Ha? Busy tayo sa disciplinary nung time na yon. Puro tayo disciplinaryo, pero yung ganyan Ako po yung tilod niyo doon, Your Okay, Honor. thank you. Thank you for that. So, how about the support naman coming from the region? Kasi ito okay ka. Hindi ka makukurap ngayon. Ang problema ngayon yung ginagawa sa region na background investigation. Dahil hindi na RD ang may control dyan eh. Kayo na. Ang magagawa naman ng BI, background investigation, ay yung mga ARTO.
O baka sabihin ng R2 o ng Provincial Intelligence, hindi man yan under kay RD, hindi tayo ma-pressure. Sige lang, pabayaan mo na yan kung, okay, cleared, kahit na hindi pinuntahan yung bahay, hindi nagtanong-tanong sa mga kapitbahay, hindi nag-interview. Pagkangalan, ito cleared, sabi ng Intel. Baka dyan tayo magka-problema. Ano ba niyong ginagawa yan? Your Honor, first of all, Your Honor, I would like to inform the body that we do have a different system of recruitment. We are using QR codes. So from the start, yung BMI natin po, Your Honor, and ating agility test, QR codes, wala pong pangalan, talagang QR lang. So kahit na sino pa hong mag-text o sino pong magbilin na ito'y aplikante ko, we can only find out na bagsak siya pag nagde-decode na po kami ng QR codes. Tapos na. Publish Declare na bagsak Tapos na po ang boxing. Ang sabi niyo sa politiko, wala na kami magawa dyan. Talagang Wala na bagsak po, Your Honor. Lumabas ng result. The Very same, good. yes, Your Honor. The same is true with the PPE, the neuropsychiatric test. So yun din po, Your Honor, una po naming pinag-aralan. So ang neuro po ngayon for this cycle is different from the neuro for the second cycle. Ano nga? Paano sige? Yung neuro po ngayon, for example, Your Honor, for the first quarter, we have a recruitment. So second quarter, meron tayong recruitment again. Yung neuro set po natin sa first quarter, hindi po the same sa neuro set natin sa second quarter, and so on. Lagi po tayo nag-iiba po ng instrument. Tsaka, Your Honor, kung dati natin ay recruitment natin umaabot ng 6 months, ngayon po 1 month na lang. Plus 1 month po kay CBI, kaya 2 months na lang po siya. So we are giving premium to the Kailan CBI. nag-give yan? Kailan nag-give yan? Yung sistema nyo na iba. 2021, Your Honor, the QR coding. So ito, hindi pa ito sa produkto ng Di sistema pa na po, yan. Your Honor. Ang mga babies ko ay mga 2021. So yung programa na yan, ang magiging produkto niyan, mga after 5 years from now, malaman natin kung maganda ba yung ginagawa nyo. Yes, Malaman Your natin yan ngayon. For now, So it addresses the concern of Senator Tulfo Yes, Your na Honor. mag-take ako ng neuro ngayon. Bagsak ako. Wala man tayong policy na bawal siya mag-retake dahil kinukonsider na rin for human consideration na baka may problema lang yun sa anong panahon na yun kaya hindi siya Your Honor. pumasa. Pina-retake. Pag-retake, pumasa na. So, Your Honor, may limit na rin po ang pag-take ng euro. From the NAPOLCOM policy po natin, hanggang 3 na lang po. 3. Opo. So if you fail the neuro 3 times, barred ka na po mag-apply ng PNP. Pero yung 3 times na tinitake niya, iba-ibang set. yun Iba-ibang ang set questionnaire. po yun, Your Honor. Kasi because yun nga po yung pinag-aralan namin noon, noong Very good. 8 ng office. Continue. Opo. And then, plus the CBI po, Your Honor, hindi lang po tayo limited kay R2. IG has been utilized, tsaka yung AFP Intel units, nasa policy din po ng NAPOLCOM na pwede pong mag-matap for the CBI. But remember, Ay, sorry po. but remember, IG has very limited human resources. Yes, Your Honor. Ilan lang yan. Nakatutok pa yan sa Sa counter-terrorism yung mga tao niyan. Tapos mag-BBI pa. Bakit hindi nyo ginamit ang R2? At saka yung Provincial Intel? Your Honor, R2 and our Regional Intelligence Division and the Provincial Intelligence Division has been used para po sa ating CBS, sa complete background investigation. Ano nyo didistribute doon sa IG? IG, ginagamit rin niyo? O, Pati intelligence groups, kung may holdings po sila, yun po yung ginagawa ngayon ng Directorate for Intelligence, Your Honor. Mr. Chair, okay. Yes, go ahead. Senator. doon sa sinabi niya na bumagsak sa unang neuropsychiatric exam. So, allowed siya mag-retake for the second time. Yes, Your Honor. Different sets of questions yun. Yes, Your Honor. So, yung mga questions ba doon, different nga, pero inangguluhan lang, pero halos kapareho lang doon sa unang test na kung saan siya bumagsak. Your Honor, I have with me that the Kasi there's a chief of reason the kung bakit PPE, bumagsak. the- Let me explain. Yes, Your Honor. Kasi there's a reason, baka ilan doon sa mga questions na talaga may kita yung kanyang pagkatao na hindi siya karapat-dapat maging pulis. Doon siya bumagsak. And then sa second retake niya, wala na yung question na yun. Kaya siya nakalusot. So dapat, nandoon pa rin yung question na yun, kaya lang inangguluhan lang. Apo. Your Honor, nakalimutan ko mong sabihin na hindi lang po tayo ngayon meron exam ng IQ and EQ. Meron na rin po tayo since 2021 yung personality test. Ito po yung dinedetermine yung level of greediness, level of temperament, kung aggressive. Kasama yan dun sa Kasama neuro. na po. Yun ang bago po ngayon sa neuro. Kaya ngayon sinasabi ko po, Colonel, Opo.
kasi maaari meron, dapat tinutumbok nyo kung saan siya bumagsak Yes, Your doon Honor. sa first exam. So kung saan bumagsak siya doon, dapat yung questions na yon andoon pa rin sa second exam niya, Yes, Your Honor. kaya lang angguluhan nyo lang. Different, Ayutin nyo lang. form of Kasi questions kung lang. bumagsak Opo. ulit siya for the second, kung pumasa siya for the second time, maaari nga talagang pagod lang siya, whatever. Opo. Yes, Your Honor. Pero dapat isama pa rin yun. Yes, Your Honor. Tsaka, Your Honor, meron na po tayong database. This time may database po tayo ng kahit na bumagsak po sa CBI, hindi na po yan nakaka-apply the next recruitment. Ano DBI? Yung sa complete background investigation. CBI. Opo, Your Honor. Bali, may database na po tayo from 2021 na nag-start po ang PRSS na mga bumagsak. Kaya po pag nag-reapply po sila, red tag na po sa amin yun. Oops, ito po bumagsak ng last neuro. So ito yung bumagsak ng CBI na hindi na pwedeng mag-take. Ito po naman yung bumagsak. May permanent disqualification na sa medical. Hindi na po sila pwedeng umulit. So may mga database na po tayo ngayon, Your Honor. Kaya yun yung mga changes po natin sa recruit. Sa, Mr. Chair, makasin po ulit. Sa ginagawa niyo background investigation, hanggang saan po kayo going back to the history of that person? Are you going back as far as nung siya high school pa, hanggang sa college, o hanggang doon sa for the last 3 years or 5 years bago siya mag-apply sa pagiging pulis? Your Honor, ang CBI natin, ang complete background investigation, una po muna, Your Honor, if the applicant passed the PPE, the psychological psychiatric examination, they will be given PHS, personal history sheet. Nandun na po, Your Honor, yung mga background niya, pangalan niya, saan siya nag-elementary, saan siya nag-high school, saan siya nag-college. At sino yung mga kapatid niya, saan nakatira. At sino po yung mga other, relatives niya na nasa government. So lahat po yun, Your Honor, nakalista. Kasama rin po yung mga barkada niya? Your Honor, yun lang ang wala. Sorry po. You Hindi ko include po that. nakita po yun sa... You include that, ma'am, kasi Yes, Your Honor. tell me who your friends are and not tell you who you are. Yes, we will, So Your kung meron Honor. siya mga barumbado, adik, kriminal na mga barkada, and then later on, nung naging pulis siya, lalapitan siya nito, hindi niya matatanggihan. Opo, Your Honor. There's a We will possibility na- include that, Your Honor. Okay, thank you, Colonel. Okay. Ano pa? Meron ka pang dagdag na hindi namin alam? Meron ka pang dagdag na in-institute nyo ng mga policies sa recruitment na hindi pa alam ng committee na ito? Your Sabihin mo. Honor, again po sa recruitment natin, aside from the QR coding, na hindi na po natin nakikita kung sino yung identity ng mga recruits natin unless bumagsak sila o pumasa sila o na-publish na po yung results. Your Honor, for now, Your Honor, I'm glad to say na since 2021, so far po minomonitor din namin yung ating mga nag-take oath natin na mga police nationwide. So far po wala naman po tayong mga naging problema. So far, knock on wood po, wala pong naging problema. Tsaka, Your Honor, we have electronic gadgets. BMI natin, no human intervention. Hindi na po tayo yung nagsusukat, kundi yung aplikante po ay tumatayo na lang. Yung machine sinasabi niya kung ano height, weight, tsaka BMI ng ating aplikante. Ginamit po natin to sa Bangsamoro. Lahat ba ng region may ganyan? Region 1 to BARM, Your Honor. Sige, makasingit ulit. Okay. So, sa inyo ginagawang background investigation, lahat ng mga lugar na kanyang tirahan, barangay, pupunta po kayo dun sa mga barangay para magtanong kung mayroong blatter against him? Yung po, Your Honor, yung sa ating Directorate for Intelligence. At Your Honor, for your information na rin po, ang ating CBI po Pero ay... tinatanong ko lang kayo, ginagawa niyo ba yun? Kasi halimbawa, 10 barangay na naglipat-lipat siya for the past, sabihin natin, 10 years sa 10 barangay. Dapat yung bawat barangay na tinahan niya, tingnan kung may blatter against him. Kasi kung police clearance lang asahan natin, NBI clearance, paano kung hindi siya nasampahan ng kaso, pero barumbado sa isang barangay at maraming blatter against him, hindi mag-reflect yung sa police clearance sa NBI clearance. So dapat each and every barangay na tinirahan niya, dapat tingnan yung blatter doon. Yes, Your Honor. Are you doing that now? Your Honor, ginagawa po yan ng ating intelligence officer. Kasi po yung ating listahan, binibigay natin. Alam ko, nasa DI ang Opo, lahat Your Honor. ng blatter from barangay to municipal, akyat sa DI yan. At ang DI ang may final sinol. Ito may derogatory record ito sa barangay A, barangay B, barangay C. Opo. Nakikita yan doon, di ba? So ibig sabihin, pinupuntahan po yung lahat ng barangay. Yung records ng barangay, kinukuha ng munisipyo.
Okay. Tapos yung sa munisipyo, inaakyat sa province. Tapos yung province, inaakyat sa region, all the way up to Krabi. Pero Mr. Chair, in my experience, hindi po lahat ng barangay ginagawa po yan. Not all barangays, in my experience, hindi po nila sinasubmit. So kung walang masabit ang barangay, wala rin makuha ang munisipyo. Exactly. In so many cases, ako po, pag may nagreklamo laban sa mga taga-barangay, tatanungin ko kung may blatter, sabihin nila wala. Kung sabihin nila luma o nawala yung logbook, etc. etc. So para maiwasan, mapagtakpan yung mga ginagawang kalokohan na gusto ng pagtakpan. So hindi talaga nasusunod yan. Ang pinakamaganda, manually, pupunta po talaga yung investigador sa each barangay at magtatanong-tanong doon sa mga taga-barangay kung habang maaari, kung kumusta bang pagkatao nitong taong ito. Ganun po dapat ginagawa nyo. Yes, Your Honor, we will do that po. Thank you. Your Honor, by the way po, ang ating CBI hindi lang po yung matatapos pa nag-take ng oath yung ating aplikante. May 1 year pa ho pang continuing requirement na dapat sini-CBI sila while they are in training. Kaya po, any derogatory Yung record... temporary status? Yes, Kaya may yes, sir. temporary status? Yes, Your Honor. Opo. Okay. That's Kasi the reason. may mga time din, Mr. Chair, na hindi na nakarating yung blatter sa barangay. Kasi nga nagkaregluhan. So, hindi na ipa-blatter yan, nagkayusan. That's why, kailangan po, hindi lang, sabi kanina, hindi lang po yung blatter sa barangay, kundi yung mga tao doon sa barangay, within the barangay, especially mga naging neighbors niya, magtanong-tanong kayo, malay nyo, may nagreklamo sa kanya, abusado yan. Hindi lang siya talaga naireklamo all the way hanggang sa barangay blatter dahil sa takot. So siguro yun yung karakter niya malalaman sa barangay mga natira niya by asking those people living in that barangay. Yun po suggestion ko. Thank Yes, you. Your Honor, we will do that. Thank you, We Colonel. will add on the policy po, Your Thank you Honor. po. Opo.